verse 14 to 20. Handa na po ba ang lahat na makinig sa salita ng Diyos? Amen! Hallelujah! Tinatawagan ko na po si Brother RJ. At tayo pong tumayong lahat bilang paggalang po sa salita ng ating Diyos na buhay. Good morning po sa ating lahat. Basahin po natin yung Revelation 14 verse 20. At nakita ko at narito ang isang alapap na maputi, at nakita ko nang nakaupo sa alapap ang isang katulad ng isang anak na tao. Na sa kanyang ako'y may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay ay may isang panggapas at matalas. Verse 15, at lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapap. Ihulog mo ang iyong panggapas at lumapas, sapagkat dumating ang oras ng panggapas, sapagkat ang aanin sa lupa ay hinog na. Verse 16, at inihagis ng nakaupo sa alapap ang kanyang panggapas sa lupa, at ang lupa ay magapasan. Verse 17, at lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit na may panggapas din namang matalas. Verse 18, ang ibang anghel ay lumabas na damhana na siyang makapangyarihan sa apoy, at tinawag ng malakas ng tinig yaring may panggapas na matalas, na sinasabi, ihulog mo ang panggapas na matalas at putihin mo ang huwig sa ubasan sa lupa, sapagkat ang kanyang mga ubas ay mga hinog na. Verse 19, at inihagis ng anghel ang kanyang panggapas sa lupa at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis ng pisahan ng ubas at malaking pisahan ng kagalitan ng Diyos. Verse 20, at narayakan ang pisahan ng ubas sa labas ng bayan, at lumabas sa pisahan ng ubas ang dugo, na umapaw hanggang sa mga prino ng mga kabayo sa lawak ng 1,600 estado. Amen. Thank you, Brother RJ, sa pagbasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. And all the time, God is always good and He never changed. Father God, pagpalain mo, O Diyos, ang mga narito upang makinig sa mga aral mo, na siya pong aral ng katotohanan upang maging handa kami sa anumang mangyari sa panahon na ito. Ang mga salita mo'y katuwang namin upang malaman namin, O Diyos, ang nais mo at kalooban mo sa buhay namin. And we acknowledge your presence. Ang iyo pong kaluwalhatian, O Diyos, ay kasama namin sa araw na ito. Purihin ka at luwalhatiin kang ganap. Thank you for your love, for your mercy, and your grace to all of us in Jesus' mighty name. And everybody say amen. Now please be seated in the presence of the Lord. And lagi ko pong ipapaalala sa inyo na ang mga awitin natin at mga pagpupuri at ang ating mga clapping our hands and dancing belongs to the Lord. Amen? Lahat ng ito ay ginagawa natin para sa Kanya. Ngunit ang salita ng Diyos ay para kanino? Para sa atin. So, ang mga ginagawa natin mula pa kanina ay para sa Diyos. Ngayon naman, itong oras na ito ay para sa atin. The Word of God belongs to you and me. We must to listen because the children of God listen to the Word of God. Amen? Palagi pong sinasabi ni Jesus na ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos at ang mga anak ng dyablo ay hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya naman, hindi sila maaring magbago sapagkat hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos.
Ngunit ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos at maari siyang magbago sapagkat ang salita ng Diyos ay salita ng pagbabago. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Now, last Sunday po ay pinag-usapan natin the harvest. At nalaman natin na ang mundong ito'y aanihin pala ng Diyos. At sino nga po yung kanyang aanihin? Kundi yung mga itinanim niya mismo. And you and I are the plants of God. Tayo po ay itinanim ng ating Panginoon, kaya mayroon tayong mga kabutihang ginagawa. Amen? Sapagkat ang itinatanim ng Panginoon ay pawang mabuti. Ngunit ang dyablo, ayon po sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo, ang dyablo ay nagtanim ng masamang damo na siyang panggulo sa lahat ng mga panahon. So the devil brings trouble, but God brings love and peace. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So mga minamahal at iniibig ko sa Diyos, the Lord Jesus Christ said in Matthew chapter 13, last Sunday, that the reapers are the angels. So we are not the reapers. The pastors are not the harvester. Na laging sinasabi ng mga pastor, mag-harvest tayo. But the Bible did not agree with that. Ano po ang gawain ng mga pastor? Ang sabi po ni Apostle Paul, we are the planters. We are the planters. Tagapagdilig. Ang mga pastor, ang mga preacher ay tagapagdilig, tagapagtanim at tagapagdilig at tagapag-soul win. Ang mga pastor ay preachers to soul win para dalhin ang mga kaluluwa ihanda sa pagdating ng ating Panginoon, which is the harvest time. So I am not the harvester, I am not the reapers, but I am a preacher to win souls. Kaya pag sinabing, oy, mag-harvest tayo, mali ang term na yun. We are laborers. Sabi ni Jesus doon po sa John chapter 4, pray for the Lord of the harvest that He may send forth laborer. So tayong lahat ay mga laborer. We are not a harvester. We are not the reapers. Amen? Jesus Christ said, the reapers are the angels. So dito po sa binasa natin ngayon, makikita po natin who is the reapers. Sino nga ba ang tagapag-ani? Ulitin natin sa pagbasa ng yung verse 14, and I looked and behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, it is Jesus Christ, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Ano po yung sharp sickle? Yung karit. Karit. So not only the angels, but the Son of Man. And who is the Son of Man? Capital S-O-N and man. It describes Jesus. He is the first reapers. Kaya kilala niya yung kanyang aanihin. Alam niya kung sino yung aanihin niya. Di ba kapag ikaw ay nagtatanim, alam mo kung hinog na o hindi yung mga palay? Kung ikaw ay nagtatanim, kung ikaw ay bihasa sa pagtatanim ng palay o pagtatanim ng ano ba yung cigarettes? Ano ba tawag ng tabako o mais? Alam mo ang season na kung saan pwede nang anihin ang mga tabako, ang mga palay, kung palay ang ating itinatanim, o kung mais man, o kung sandiya man, o milon, o pakwan. If you are a good planters, you know the season. Amen? And God, Jesus, hallelujah, and the God the Father is an expert planters. Alam na alam po niya ang pagtatanim.
Kaya saan ba kumukuha ng talento ang mga magsasaka? Sino ba ang nagbigay ng idea para magtanim? At para mag-ani? It is from God. There is no agriculture yet in the time of Joseph. Wala pang mga agriculturist sa panahon ni Joseph, but how Joseph become an expert planters? Because he has the Spirit of the Lord. Amen. Kaya huwag po kayong maniniwala na yung mga expert planters na nagsasabi, lahat po ng kanilang idea mali. But only the planters who give talent is the God of Joseph, who make Joseph an expert planters. Kaya sa panahon ni Joseph, walang makagaya sa panahon ngayon. Amen? Kung babasahin po natin yung aklat ni Joseph, grabe, glory to God. Ang talino niya sa pagtatanim. Ang talino niya sa pagdidilig. Ang talino niya sa pag-imbak, sa paggawa ng imbakan. And he is a good manager. Joseph has no secular knowledge. Wala pong pag-aaral si Joseph. Hindi po siya nag-aral. But anong ginagawa ni Joseph? He is only a lover of God. He is only a lover of God. He believes his dreams. He believes revelation. And he believes the goodness of God. Say this word, the goodness of God. That's why Joseph is a good man. Joseph is a good man. Wala pong kasamaan si Joseph. Hindi kagaya natin. Minsan ang sungit, minsan mabait. Minsan nakangiti, minsan naman nakasimangot. Anong klaseng tao tayo meron? No? Minsan mapagbigay, minsan madamot. Amen. But Joseph is totally a good man. Sinaktan siya, hindi siya gumanti. Ikaw, minsan saktan ka, gusto mo na rin manakit. Amen? So makikita po natin the life of Jesus Christ. Before He was born, there was a man who looks like Jesus. Inihulog sa balon, okay lang, tahimik lang siya. Hindi niya minura yung naghulog sa kanya sa balon. Pero tayo, kung minsan, anong lumalabas sa bibig natin? So we are not good. Amen? But if we learn to love God, glory to God, His goodness shall be imparted to us slowly and slowly until we grow and grow. So Joseph is one of the great planters. Kaya nung mag-ani si Joseph, grabe. Lahat ng mga bansa sa kanya bumibili ng ani. Lahat nagutom, pero yung kanyang pinamumunuan, wala. Kaya naman, the Bible says, Jesus Christ promised that He is the Lord our provider. Because in the days of Joseph, he provided everything doon sa mga nagugutom. As a symbol of Jesus Christ. Kaya naman si Jesus, nung siya ay nangaral na, pinapakita niya, I will provide. God will provide. Walang magugutom kapag ikaw ay nananalig sa Panginoon. Kahit sa gitna ng digmaan. Sinong nangamba ngayon na mayroong mga digmaan? Siyempre, may mga pangangamba tayo. Amen? Kasi yung ating bansa, napakaliit kumpara sa mga naglalaban ngayon. Napakaliit at kulang tayo sa mga armas. Kulang tayo sa teknolohiya. Wala na tayong lakas loob na lumaban sa mga bansa. But Israel is a great city. Napakatalino ng bansang Israel. Na kahit maliit sila na bansa, pero nagkakaisa sila palagi. And hundreds of years, they prepared this war.
Alam niyo ba, nung ang Israel ay lumago, as the Bible said, when you see the fig tree blooming and budded, kapag nakita ninyo ang igos na ito ay lumalago na at napakahitik na sa bunga, alalahanin niyo na darating ang summer. Now, sino po ang pinapatungkulan ni Jesus sa fig tree? Sino ang kanyang binabanggit na fig tree? Alam niyo po yung fig tree, it symbolized Israel. God called the nation of Israel the fig tree, the igos. At ang sabi niya, kapag nakita ninyo na ito ay malago na, masagana na, makikita ninyo malapit na ang wagal. Ayun, taglagas. Now is the time na nakita natin that Israel is blooming. From the year 1945, after the Second World War, sila po ay nagbalik mula sa mga bansa at dinala sila ng Diyos muli sa Israel. Kaya ang Israel ay naging state, nagiging estado mula after the Second World War. Napakatagal na nabakante ang land of Israel. Kaya ang naninirahan dyan nung habang wala sila ay mga Muslim. But when the time of Israel to be restored, tinawag sila ng Diyos mula sa mga bansa at ang iba ay galing sa Pilipinas. Sino nakakaalam sa history? Sa panahon ni Manuel Quezon, lumagda siya na pauwiin na ang mga Israelites. Ang Marikina ay bayan ng Israel. Diyan po sila pinatira ni Manuel Quezon. Kaya naman ang mga manggagawa ng sapatos, diyan, mana nila yan sa mga Hudyo. Maging ang Levi Strauss, yung mga Levi's, gawa po nila yan. Kaya napakatibay ng mga pantalong maong. Naabutan mo pa yan, Brother Dennis? Sino pang nag-wear ng Levi's ngayon? Sa tuwing bibili po kayo ng Lee at Levi's, you are supporting Israel. Kaya gaano man kamahal kapag bumili ka, you're supporting Israel. Amen? Palapakan natin ng Diyos. So, nung after the Second World War, pinauwi po sila. At nagsimula sila ng pananim. At dahil sa naranasan nila sa Holocaust na pinatay sila millions of Jew, na pinatay ng mga German power, natuto sila. Pag uwi nila sa Israel, nagtanim sila. Alam niyo ba ang pandilig nila? Napakatalino ng mga anak ng Diyos. Alam nila na ang kanilang bayan ay puno ng disyerto. Paano sila magtanim? Paano sila mabuhay? Magsimula sila sa zero. Zero talaga. Pero dahil pinagpala sila ng Diyos, yung mga binhi na ibinigay sa kanila mula sa ibang mga bansa na pinabaon sa kanila, nagsimula silang magtanim at naglagay sila ng mahabang yung pipe at binutasan nila ng maliliit. Yung parang tulo lang. Bawat tanim may patak lang na tulo ng tubig araw-araw. Ganyan sila, ganyan katalino ang Israel. Palapakan natin ng Diyos na gumawa sa kanila. Ang Diyos na tumawag at humirang sa kanila. Kaya naman sa magitan ng patak-patak hanggang ngayon, shower-shower lang ang kanilang pagdidilig. Hindi kagaya natin. Parang mga salaula, no? Psh! Pag nagdilig tayo. Pero sila, very gentle. Magdidilig sila. They love plants. Because planting is a symbol of God. Glory to God. Sa pagdating ng panahon na yon, ngayon, tingnan mo sila. They are so
blooming and budded. They are tender. Napakamayaman sila. At kaya nilang suplayan ng mga prutas ang buong sanglibutan. At sila po yung may malalaking ubas. Yung mansanas natin, ubas lang sa kanila. Yeah. Yung mga eggplant nila, ang haba, walang uod. Masinop nila sa pagtatanim. Sapagkat alam nila na may darating na trouble sa buhay nila. Kaya ayaw na nilang mangyari yung Holocaust. So ang kanilang paghahanda, nagpayaman sila ng magpayaman, at dinidevelop nila ang kanilang mga pandigma. Hindi kagaya natin ang dinidevelop, bisyo. Kurakot ang dinidevelop ng Pilipinas. Pero sila, ni Kusing ay walang korupsyon. Kaya naman napakasagana ng bansang Israel. And now, the time has come that the prophecy of the Lord ay mangyari sa kanila. And now it begins. Tingnan nyo ang mga magagandang gusali sa Israel. Tingnan mo the beauty of Israel now. Devastation. Sapagkat ang unang propesya ng Panginoon sa kanila sa aklat po ng Zephaniah chapter 1, dahil naligaw sila, na kahit na sila ay sumagana, pero naligaw sila. They did not believe Jesus. They only believed the God of Moses, and they did not believe the God of the New Testament. Unlike you and me, na tayo ay naniniwala kay Jesus. Amen? Do you believe in Jesus? The author, hallelujah, and the finisher of our faith? Doon po yung kasalanan nila ngayon. But they are always a good believer. They are always a good and faithful servant of the Most High. The only sin they have is they don't believe on the Son of God. Until now. Kaya naman dumating yung chastisement nila ngayon. Dumating na ang araw na kung saan ang palo ng Diyos ay dumating sa kanila. Kaya huwag mong isipin na ikaw ay mabuti, okay ka sa paningin ng Diyos. Maliban lang kung ikaw ay talagang obedient sa salita ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. So the field is the world. The field is the word. The good seeds are the children of the kingdom. Dagiti nasayaat abini kin dagiti anak ti arian. Ang mabuting binhi ay mga anak ng kaharian. At ang masamang binhi ay anak ng kaharian ng dyablo. Ngayon, if you really believe God, ano ang gusto mong maging ikaw? Alam nyo ba na ang digmaan na ito ay pwedeng mag-trigger? Tatlong posibleng mangyari po sa digmaan na ito. Una, magti-trigger ito sa World War III. At kapag ito'y mag-trigger sa World War III, before it happens, this war will trigger the rapture of the church. Kaya mahalaga na pag-aaralan natin ito. Number 3, umaari itong magti-trigger ng pagkatuto ng mga bansa at magpigil sila sa kanilang sarili at matuto silang magpatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan sa bawat bansa. Yun lang po ang pwedeng mangyari. Pero kung magpapatuloy ang kanilang pride sa bawat isa, the pride of the Jew and the pride of the Iranian, the pride of the Indian people and the pride of the Pakistan and the pride of the American people and the pride of the Chinese people, it will trigger the Third World War.
At kapag Third World War na, anong mangyayari sa Pilipinas? Pati tayo magugutom. But before it happens, alam ng Diyos yan, it will trigger the coming of Jesus Christ to pick up His church sapagkat may pangako siya, hindi niya tayo iiwanan magpakailanman. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So dapat hindi tayo mangangamba, but you have something to do. Mayroon kang dapat gagawin, kapatid. Mayroon kang dapat gagawin. Sapagkat ngayon, alam natin na ang harvester pala, the reapers pala, hallelujah, ay magsisimula kay Jesus. He is the reapers, the number one reapers, and then the angels. Ang sabi po dito sa ating pabasahin, then I look and behold a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, is Jesus Christ, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickles, pangkarit. Pangkarit. Ano ang kakaritin niya? Damo? Ano ang kakaritin niya? Mga palay? No, it's the harvest of souls. Kakaritin niya yun. Lahat ng mga damo, lahat ng pampagulo sa kaharian ng Diyos, lahat ng pampagulo sa church, lahat ng pampagulo sa pananampalataya, kakaritin nila una. Diba doon last Sunday, sinong unang kakaritin? Diba yung damo, yung dayami? At itatapon sa naglagablab na apoy ng emperno. Mga minamahal at iniibig ko sa Diyos, now is the time to set aside evil things. Masamang ugali, dapat talikuran mo na. Masamang attitude, lagi ka bang nakasimangot? Naku po, tumawa ka na. Amen. Kasi nakita natin, uunahin ang pagkarit. Kasi ikaw na mga anak ng Diyos, the good seeds, ay hindi kakaritin, kaya nga may rapture. Kaya nga may rapture sapagkat ayaw niyang karitin yung kanyang mga anak. Pero kung matigas ang ulo mo, kasama kang makarit. Yan, talas pa naman ang pagkarit, di ba yung Sister Nicole? No? Ha? Kumpay. Ang talas pa naman yan. Ingat na ingat ka nga kasi paghawak mo sa palay, baka madali, pati daliri. Napakatalas. Sharp sickle, sabi doon, kumpay. And verse 15, and another angel came out of the temple crying with a loud voice to him who sat on the cloud. Thrust your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe. Hinog ka na ba? Yan. Alam niyo po, ang unang makikitang hinog, yung kasamaan. Yung unang makikitang hinog, di ba kung minsan sa tao, ang madaling makita ay masama. Sa ginawa mong kabutihan, kapag nakagawa ka ng masama, yun ang makikita. At madaling makalimutan yung kabutihan. Madaling ma-reject yung kabutihan. Basta't ang isang taong mabuti, nakagawa ng masama, ang tingin mo, masama na lang siya. At yan po ay natural sa atin. Kaya sa Diyos din naman ang makikita niya ang kanyang mga tinatanim at ang mga kasabay na damo ay uunahin sa pagkarit sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, unahin niyo sa pagkarit ang mga damo. Sa araw ng pag-ani, kakaritin ng Diyos, kakaritin ng mga anghel sa utos ng ating Panginoon ang lahat ng mga damo. In verse 16, he who sat on the cloud thrust his sickle on the earth, and the earth was reaped.
Then another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle, the angel na ito. And another angel came out from the altar who had power over fire. Kaya huwag niyo pong isipin na lahat ng angel ay magdadala ng mabuti sa iyo. Minsan papasuin ka niyan, lalo kapag Kristiyano kang malikot, makulit. Papasuin ka niya minsan, kaya minsan nadadapa ka, nasasaktan ka. Another angel came out from the altar who had power over fire, and he cried with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, "Thrust your sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe." So the angel thrust his sickle unto the earth and gathered the vine of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of God. Ang lahat ng makakarit ng mga anghel ay itatapon sa puot ng Diyos. Sino pala yung mga tao na yon nakakaritin ng mga anghel? They are the bad seeds. Kaya kailangan i-check mo lagi ang sarili mo. Lord, mabuti ba ako sa paningin mo? O masama? Talk to Him. Lagi mo siyang kausapin. Huwag lang laging isipan mo pamamasyal. Andyan lang yung pamamasyal. O diba, hindi nyo akalain, Sister Vivian, kapamasyal kay kagabi, O, hindi nyo plano, pero nagkaroon. Ang pamamasyal ay ibibigay ng Diyos. Kasi ayaw niyang malungkot tayo. Pero huwag kang magplano. Plano mo na yan hindi na kalooban ng Diyos yan. Plano mo na yan. Hayaan mo lang siya. Alam niya kung kailan ka mamamasyal. Alam niya kung kailan ka niya bigyan ng kasaganaan. Alam niya yon. Because He is the God of prosperity. He is the God of enjoyment. He is the God not of sorrows, but He is the God of joy. Pero hintayin mo naman yung joy niya kasi ang joy mo, sandali lang. Lilipas lang. Di ba, Sister Marita, Lilipas lang yung joy nyo. Di ba, pag nagpa-birthday ka, andali lang. Pagkatapos, wala na. Pero yung nagastos mo, iniisip-isip mo, laki pa lang na nagastos ko Kasi anak, dami mong inimbitahan Lilipas lang. But the joy that God has prepared for you and me is long-lasting. Di ba, Sister Linda, Pag naisip mo, laki pala lang nagastos ko. Dapat hindi na lang ako nagpalitsyon. Nagsisisi pa. But when God supply you happiness and joy, walang pagsisisi. Kasi siya yung nagkaloob ng happiness. Kaya doon sa inawit natin kanina, happy day. Happy day. It will serve you long-lasting happiness and joy. Hallelujah, glory to God. So ito po yung dapat nating makita, kaibigan, minamahal ko sa Diyos. Kaya nga ako hindi nagpaplano ng pasyal. Bigla na lang dumarating nung araw at oras ng pamamasyal. I never plan. Kaya si Mama Irene laging kailan ba tayo papunta sa ganun? I have no plan. Bahala na ang Diyos kung kailan niya tayo papuntahin doon. At dumating yun. Kasi ayaw niya na magkaroon tayo ng sadness sa heart natin. Darating yun. Higit yung plano niya. So, di masaya kay kahapon, Sister Vivian? Nakatabi niyo si Singson? Uy, grabe. Hindi nila plano yun. Kasi ang plano nila ay gagamitin ko yung sasakyan kahapon at dadalhin ko sa pero sabi ko sa kanila, na-cancel ko na. Ayoko munang pumunta doon sa pagtuturo. Then sabi ko sa kanila, kayo na lang mamasyal. Wala silang kaplano-plano, pero biglang nakapamasyal, First time mo yata nakakita ng tulay, Brother Dennis? First time mo nakita yung tulay sa Bigan? Ay, ito pala yan, isan yung luma. Siguro. Kasi dinig ko yung usapan nila. Matagal ka palang hindi nakapunta sa Bigan? Matagal. Yung dating tulay. Kung tagal na pala noon, nawasak-wasak na lahat. Ngayon ka palang nakadaan uli.
No, pero yung mga pasyalera at mga pasyalero, alam na nila yun. No, kahit nga nung habang bumabaha, mayroong nanonood. Habang inaanod yung dating tulay, mayroong mga namamasyal doon. Tinitingnan nila kung paano naanod. Kung sakaling naanod din yung bago, di pati sila naanod na rin. But praise God, God is our protector. Amen? So palapakan po natin ang ating Diyos. Hayaan nyo naman minsan na ang Diyos ang magplano sa atin ng pamamasyal. Di ba yung mga nagtatrabaho, ang hirap magplano ng Sister Carmeling, Pag may trabaho ka, ang hirap magplano ng pamamasyal kasi nagtatrabaho ka. Tapos ipaplano mo sa linggo, may simbahan naman. Wala talaga. Pero sometimes, the Lord will allow you to enjoy sometimes. At gagamitin yung company nyo para makapamasyal kayo. Libre lang yon, Sister Carmeling. Amen. Libre lang yon. Ang company kapag nagbigay ng pamamasyal, libre lahat. Pati pagkain, pati lugar. Pati tulugan, libre lahat. Kapag ang Diyos ang nagplano ng pamamasyal, no problem. Pero pag ikaw ang nagplano, kulang budget natin ikaw kasi nagpaplano Huwag kang magplano. Sakto ang budget nyo. Amen? Palapakan po natin ng Diyos. Just give God the time for you. Kung minsan kasi tayo, kaya yung minsan ang pangbayad sa kuryente, napasyal. Napasyal. Namasyal. Kaya pagdating ng, naku, 2 buwan na pala. Bakit nasaan yung pambayad noon? Naipamasyal namin Because you planned so much for yourselves. You did not allow God to plan for you. Amen. Kapag hayaan mo ang Diyos, Lord, magplano ka naman sa akin, then God will give His plan to you. At hindi ka kakapusin. Walang sakit sa loob, walang sama sa budget. Glory to God. It's all satisfaction. Palapakan po natin ng ating Diyos. Kinapos ba kayo kahapon? Hindi kayo kinapos, Sobra-sobra pa? O dapat may pabaon kayo sa amin. Glory to God. So pag-usapan natin, balikan natin ang harvest, the reapers. Jesus and the angels. So ano palang trabaho namin? Ano pala kami? Ang trabaho po namin ay we are the laborer of the kingdom. We planted, we dig. Kami po ang tagapagdilig. Ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalaki. Amen? We have no power for you to grow. Kaya sasabihin ng mga pastor, palalaguin kita. So you are not God. Ikaw lang ay tagapagpapakain. Kami lang ay tagapagpapakain at tagapag-encourage sa inyo. Prepare, prepare, prepare. We are just the announcer. We are just the speaker. We are the speaker. Prepare, prepare, prepare because the end is coming. Papalapit na ang end time, papalapit na ang digmaan, papalapit na ang lahat ng ito na magaganap. That is our works. We are the laborer of preparation. And if you will not listen to us, you cannot be prepared. Because God has given us the power to prepare your soul for the coming harvest and for the coming rapture of the church. And if you will not believe in us, then you did not believe Jesus. Because Jesus is the one who called us to nourish your faith, to feed your faith, and to make you prepared for the coming end. Without the pastors, there is no information. You cannot have a good information to yourself without a preacher, without the pastors, without the prophets, without the teachers and the evangelists. How these people can hear the Word of God without an evangelist, without the pastors, and without a preacher? Ang Diyos ang nagtawag at tumawag sa amin para mangaral sa inyo upang maihanda ninyo ang inyong mga sarili. So do not despise a preacher because in the first place,
Ang preacher ang pinauna ng Panginoon upang subukin tayo, upang subukin ng ating mga tainga kung makikinig ba tayo ng kanyang salita through the people who are like you or not. This is a mission of God. At kaya sinabi niya, kung hindi mo maibig ang iyong kapwa, how can you love me? Now, gawin natin ganito. If you will not listen to the preacher, if you will not listen to the pastors, how can we listen to God? Amen. Kaya marami pong, mga pastor lang yan. No. Kami po ang panukat sa atin. Kami po ang sukatan ng inyong panampalataya. If you will listen to the preacher, if you will listen to the pastors, if you will love the pastors, then you love Jesus. Kasi sabi niya, kung hindi mo kayang ibigin ang taong nakikita mo, paano mo ako ibigin na hindi mo nakikita? Ganyan po ang theology ng Diyos. That is the mind of God. That is the thought of God. Ganyan po ang kanyang philosophy. Iba ang filosofiya ng tao kaysa sa Diyos. Amen? Iba ang panukat niya kaysa panukat natin. Ang panukat natin minsan kapag pagpalabigay, mahal mo. Kapag hindi na palabigay, kaaway mo. Di ba, Sister Jane, ano? Di ba, naranasan nyo yan, Sister Baby? Kapag hindi ka na palabigay, galit-galit na kayo sa inyong mga kamag-anak. No, subukan mo, Sister Eileen, na wag nang magbigay sa mga kapatid mo, aawayin ka niyan. Ngayon, kaya mo pa, na kahit na anong ginawa sa'yo, kaya mo silang ibigin. Pero ang tao, kapag wala ka nang maibigay, di ba, Sister Delia, subukan mo ba sa kamag-anak mo na ikaw ay bigay ng bigay, tapos ang bango nila, malayo ka pa lang, parang nakakita na sila ng anghel. Yan dito, Sister Delia, may ibibigay ito, madali itong utangan, Sister Vivian, Pero kapag wala na, Sister Ina, di ba? Bigay ka ng bigay. Kapag hindi ka na nagbibigay, galit-galit na. Masama ka na. Why? This is the nature of man. We are all sinners, but thank be to God, we learn love. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! This is now the time to be sure. This is not the time to be sure. To learn love to anybody. Make it sure to yourself that you are a child, a daughter of God, a good seed from the Lord. Make it sure to anybody, to your loved ones, that you are really a child, a daughter of God. Hallelujah! Sapagkat dito po masusukat kung talagang binhi ka ng Panginoon o hindi. Paano natin ibigin ang Diyos kung hindi natin nakikita, kung ang kapatid natin na nakikita natin na hindi natin kayang mahalin? Alam niyo po yung angel in Hebrew chapter 1, just open your Bible in Hebrew chapter 1. Bago po tayo magpatuloy sa maiksing mensahe na ito, iwan ko kung maiksi lang ito, pero alam ko maiksi lang ito. And just prepare your heart because we will pray. Hallelujah, glory to God. In Hebrew chapter 1, verse 13 to 14, it is written, "But to which of the angels has he ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation?" The works of the angel before the harvest, bago po ang harvest, mayroon pong trabaho ang anghel. Ang trabaho ng angel, ayon po sa sinasabi dito sa aklat ng Hebrew chapter 1, verse 13 to 14, sila po ay mga ministering spirits.
They are not a reapers. Hindi pa sila mga tagapag-ani. Bago dumating ang panahon na ito ng anihan, bago po dumating ang anihan, sila po ay mga ministering spirits. Angels are spirits. Ministering angels po sila sa mga tumanggap ng kaligtasan. Kaya wag niyo pong sabihin na ang mga unbelievers ay may ministering angels. They don't have angels. Yung mga lasinggero, yung mga adik, kaya nga biktima sila because they have no ministering angels. The ministering angels sent for you who have inherit salvation. Ikaw na nagmamana ng kaligtasan, ikaw yung miniministeryo ng mga anghel. They are a minister of the saved people, mga redeemed. Ikaw na tumanggap ng kaligtasan, pinapadalhan ka ng isang anghel na magmiministeryo sa labas mo. The Holy Spirit is a ministered inside. The angel is the ministering angel outside the body. The Holy Spirit is a ministering spirit inside your body. Ang Espiritu Santo ay nagmiministeryo sa ating loob. Ang anghel ay nagmiministeryo kung anong ginagawa mo sa labas. Kung nagpipray ka, siya po yung nagmiministeryo. Pag nagpipray ka, dinadala niya isang kisap mata lang. Sa isang kisap mata, your prayer shall be presented to the presence of God, your Father in heaven. Lahat ng panalangin natin, the angel is a ministering angel to bring your prayer to the presence of God in heaven. In a twinkling of an eye, napakabilis nilang magdala ng iyong panalangin. If you are a child of God. Kaya akala nyo, kapag nasa relihiyon ka, lumuluhod sila sa mga Diyos-Diyusan. Nung na tayo ay nasa Diyos-Diyusan po, hindi po anghel ang dumidinig doon. Hindi po Diyos ang dumirinig, kundi ang Diyos ng sanglibutan. Kaya walang pagbabago. Ang Diyos ng sanglibutan ang dumirinig doon. The angel are ministering spirit outside this body. Kaya sila yung nagsusumbong doon. Ama, Lord, yung anak mo na yan, hindi sumusunod sa Espiritu Santo. Kaya sa chapter 21 ng Revelation, ang sabi doon, magdadala ako ng gantimpala ayon sa inyong mga gawa. Ayon sa gawa natin. Why? Because the ministering angels will brought the news. Lord, itong tinawag mo na ito, hindi naman gumagawa ng tama. Sila yung magsusumbong with our prayers. They are a ministering spirit outside the body, but the Holy Spirit is a ministering spirit inside our body. Siya po yung nakikinig kung ano ang beat ng heart mo ngayon. Siya po yung nakikinig kung anong nasa isip mo ngayon. He is the Holy Spirit. You can never deny that He is inside of you. Amen? Because when there is a word inside of you, the Holy Spirit is also inside of you. At alam niya ngayon kung habang nakatingin ka dito sa preacher, kung saan ang isipan mo. Alam niya, hindi mo siya kayang dayain. Baka ang isip mo, tagal naman ni pastor. Dapat. Kasi may lakad pa ako. Yan. May mga ganon. Amen? Bukas na ngayon ang aquarium. Wala pa naman, ano? Wala pa? Hindi ko alam yun kung nagbukas na o wala pa. Linggo pa naman ngayon. Alam nyo, ang pasyalan day, imbis na worship day, si Satanas, very tricky. Ginawa niyang family day. The Sunday becomes a family day and pasyalan day. Kaya maraming mga tao pagdating ng linggo, imbis na sumamba, wala. Why? Because Satan
twist it into a family day. Amen. Kaya napakaraming mga pamilya na wala sa simbahan. Yung pong kapatid natin ngayon, si Pastor Kevin at saka si Kian, 4 po sila, nandun po sila sa Jesus the Brightness sa kabila. Bilang kahalili sila doon nila Pastor Tony at ni Pastor Belen. At sila po si Kian po ngayon ang tutugtog doon. Nawa magkasundo sila ni Sister Alice. Sister Alice, hello. Yan. Kasunduin mo lang si Kian, magiging maayos kayo. So, praise God. So, glory to God. The harvest. Kailangan po natin, mga minamahal ko sa Diyos. Ano po ang unang prinsipyo na nakita natin dito? What is the principles of the angels? To ripe. Para tayo ay anihin. What is the principles? Ang sabi po dito na nakita natin, and the earth is already ripe. Hinog na. Yun po yung prinsipyo. Hinog na. Nakita ng Diyos na hinog na ang korupsyon. Nakita ng Diyos na hinog na ang mga kalapastangan ng ginagawa ng tao. Hinog na ang lahat ng pagyayabang ng tao. Hinog na ang lahat ng wickedness ng tao, ng immoralidad, ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hinog na. So He allowed these wars. Ang mga kayabangan, hinog na, kapatid. Kaya huwag kayong magtaka why the Lord allows these troubles, why the Lord allows this calamity and wars that devastate the nations. Why? Because hinog na ang mundong ito. Nakita nyo ba ang espiritu ng kamatayan ngayon? And one of the victim is our friend. Nung nakaraang Friday morning o Sabado ng umaga. Nakita nyo yung ating kaibigan na TikTokers? Yung sumasayaw na nakabra, kahit lalaki siya. TikTokers yun siya, TikTokers. Hindi siya vlogger, TikTokers siya. And he never learned how to listen to the Word of God. Kahit anong pangangaral sa kanya nila Brother Nerio, Sister Merly, he never listened. Ang ginagawa niya yung gusto niya. And one morning, siya po'y na-aksidente sa Santa Lucia. Died on the spot. Pamangkin ni Sister Ina yun. Pamangkin mo, Sister Ina? The spirit of death is like a roaring lion waiting for someone to devour. He is a roaring lion. He is a destroyer. He is a killer. He is a thief and a robber. Huwag mong ipanakaw sa kanya ang pagiging anak mo ng Diyos. Kailangan anong gagawin mo para ikaw ay handang-handa na before the harvest, before the reapers come to this earth and will destroy the whole world. Before it happens, prepare yourself worthy enough for the flight of the saints, for the rapture of the church, because before the harvest of the world, the rapture first take place. At yung karapat-dapat doon sa rapture of the church, ay uunahin niyang kukunin. Kasi ang mga anghel, kapag bumaba na may dalang mga karit, papatayin lahat ang mga tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad yaong nakasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. The first flight, ang tawag doon ni Jesus, the first flight of the saints. So open your Bible in the book of Revelation. Hallelujah, glory to God. Chapter 16, verse 15 ng Revelation. Look at this and believe. Do you believe the book of Revelation? Amen. Shout amen. Talaga bang naniniwala ka na ang Panginoon ay darating? Amen.
I'm so excited of the coming of the Lord. Chapter 16, verse 15. Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keep his garments, lest he walk naked and they see his shame. Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. Bago dumating ang rapture, kapatid, dapat ingatan mo ang kasuotang binigay sa iyo ng Diyos. What is that? Ano yung kasuotan? Yung bagong buhay. Yung bagong buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos na tinanggap natin sa Panginoon. Sinong naniniwala dito na we are born again? Amen. Just lift up your hands. Let me see your hands. Okay. Sabihin po natin, I am born again. I am filled with the Holy Spirit. Palapakan po natin ang ating Diyos. So yan po yung bagong buhay na ibinigay sa iyo. Damit yan sa spiritual. The new life that you receive, that we receive in Christ, that we receive from Christ, is a cloth, damit sa spiritual. At ang sabi niya, mapalad yaong nag-iingat na hindi madumihan ang kanyang kasuotan. Mapalad. Mapalad ka na ikaw ay nag-iingat na hindi madudumihan yaong iyong kasuotan because the Lord will reject you kung iyan ay nadumihan. Ano bang pwedeng makapagdumi sa bagong buhay natin? Ano po? Isigaw po natin. Anong makakapagdumi? Kasalanan. So, dapat kilala mo talaga ang kasalanan. Amen? At para manatiling malinis ang bagong buhay, kapag nagkamali tayo, you have the power to say, Lord, forgive me. Na tomorrow, kung ngayon ka nagkamali, ngayon ka rin humingi ng tawad. Huwag mong hintayin ng bukas para humingi ka ng tawad. Kaya ang sabi ni Jesus, huwag niyong palubugin ng araw sa kasalanan mo. Kailangan, ngayon pa lang, kung ngayon ka nagkamali, right now, ask forgiveness. Because hindi natin alam kung anong oras, anong pizza, anong date darating ang ating Panginoon. Ang gusto lang niya, handang-handa tayong lahat. Palapakan po natin ang ating Diyos. The Holy Spirit is our witness that we are sons of God. In Romans chapter 8, verse 14 to 16, those who are led by the Holy Spirit, they are children of God. Led by the Holy Spirit. And then in verse 16, the Spirit, the Holy Spirit is your witness that you are a child of God. In verse 14, He is the leadership. Kung ikaw ay napapangunahan ng Espiritu Santo, then you are really the sons of God. And check your heart. Isipin mo araw-araw, napapangunahan ka ba ng Espiritu? Di ikaw yung anak ng Diyos. Talaga bang nagagabayan ka ng Espiritu Santo? Din ikaw yung anak ng Diyos. Walang duda, ikaw yun. At sa verse 16, ang sabi po doon, the Spirit, the Holy Spirit, witnessing with your spirit that you are children of God. It is not your mouth. It is not based on your confession, Lord, anak mo ako. No, it is the Holy Spirit inside of you. It is the Spirit of the Lord inside of you that will speak to God. This is your son. Di ba sabi ni Jesus nung dumating sa kanya ang Espiritu, sino ang sumaksi sa kanya na siya anak ng Diyos? It is Jesus Himself? No. Hindi niya sinabi kay John the Baptist, John the Baptist, ako yung anak ng Diyos na paparito sa lupa. Hindi niya sinabi, the Holy Spirit, this is my beloved Son. The Holy Spirit witnessing Jesus, that Jesus is the Son of the living God. Also, your witness, the witness inside of me and the witness inside of you is the Holy Spirit witnessing with your spirit that you are a child, a daughter, a children, a people of God. It is all the Holy Spirit
So make friend with the Holy Ghost. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. And I do believe because the Holy Spirit is witnessing with our spirit, I do really believe that the Holy Spirit will announce it to the angels. Kasi siya yung sumasaksi sa iyo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Sasabihin niya sa mga anghel before the reapers come. This woman is a child of God, is a daughter of God. This man is a child of God, a son of God. The Holy Spirit will announce it to the angels what things He knows inside of you. Alam na alam ng mga anghel kung anong klase kang anak. Kasi ang Espiritu Santo ay sumasaksi sa iyo. And He will always announce it to the angels. Para hindi ka makarit. Naalala niyo yung aral ni Pastor Belen, ang anghel walang alam sa kalooban mo? The Holy Spirit knows. Amen? Kung isa ka bang mabuting anak, taas nga lang mga kamay ditong mga anak. Yung mga, yan, mga anak ng mga magulang. Yan, okay, thank you. Are you a good daughter? Are you a good son? Amen? Taas naman dito yung mga nanay. Taas ng kamay ng mga nanay. Ayan. Yan, kitang-kita po natin. Ngayon ang tanong ko, salamat po. Ang tanong natin dito, are you a good mother? Amen? O baka naman ang pagiging good mo, konsentidor. Amen? Pagka konsentidor ang pagkamabuti mo, may mali ka. May mali ka. Amen? Sapagkat si Jesus is a good Father, and He is also a good mother. Hindi po ibig sabihin LGBT ang Panginoon. Mayroon po kasi siyang, lahat ng damdamin ng tao ay nasa Kanya. Amen? That's why He create man and woman, because both that feeling and emotion is from God. Galing sa Kanya ang emosyon ng babae. Galing din sa Kanya ang emosyon ng lalaki. He is all in all. Pero hindi po siya bading. Amen? He is really a man of God. He is a man that created us. Glory to God. He knows inside. Kaya naman, nagmiministeryo sa iyo ang anghel mo. Kaya naman, the angel comes and ministered to your needs because the Holy Spirit announced to the angel, this is the Son of God, this is a daughter of God, come to Him, ministered upon the needs of this man and woman and these young people. Kaya naman ang anghel ay nasa iyo, kasama mo kahit saan ka magpunta. Ang Espiritu Santo ay kasama mo sa loob, ang anghel ay kasama mo sa labas. Glory to God. Inside and outside, you are really perfected with your divine protection. Because inside, there is a protector. The Holy Ghost, the powerful Spirit of the living God. And outside of you is the ministering angels. Who can touch you? Even the darkness cannot. Pero dapat, mabuting anak ka. Kasi baka magtampo ang anghel sa iyo. Puro na lang negative ang ginagawa mo. Anak ka ng Diyos. Dapat puro positive sa paningin ng Diyos ang atin pong gagawin. Amen? Hallelujah. Glory to God. Now, let's continue. Just a little verse. Therefore, the angels is our companion outside the body, but the Holy Spirit is our companion, dwell inside the body. Therefore, I believe that the angels know you outside. Naniniwala ko, kilalang-kilala ka ng anghel sa labas. No. Kung anong klase ang attitude mo sa labas, meron kasing ang bait-bait mo sa labas, ang sungit sa loob. No, meron namang ang sungit mo tignan, pero ang bait pala pag nagsalita. Mayroong mga gano'n na tao.
Amen? Kaya hindi ka makakaligtas sa witnessing inside at sa witnessing outside. Hindi ka makakaligtas. That's why we cannot lie to the Lord. We cannot lie to God. Why? Because there is a guard outside and a guard inside. Hindi lang Espiritu Santo ang nagagwardya sa atin, even the ministering angels of the Lord. When you worship, He ministered to you the angels. When you pray, He ministered to you the angels. When you are in the needs, when you are in deep needs, the angel ministered to you outside. Tutulungan ka niya. Gagabayan ka niya. Ayon sa udyok ng Espiritu Santo na nagsasalita sa loob mo. Hindi po sila magkakontra sapagkat ang angel honored what the Spirit says to you inside. Kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo, the angel also knows it. Because the angels are spirit also. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kapag mayroon kang deep needs, siya po yung alam ng Espiritu Santo na mayroon kang pangangailangan sa iyong katawan, mayroon kang pangangailangan sa iyong pamilya, mayroon kang pangangailangan. Alam ng Espiritu Santo because they are the ministering angels ministered your needs. Glory to God. But before the harvest, ulitin ko po, mauna muna ang rapture. The rapture will come first. The rapture will take place at hindi po yun harvest. Wala pong angel na tatapya sa atin. Ang Espiritu Santo ang magdadala sa atin. Dadalhin ka ng Espiritu Santo sa paglipad sa kalawakan upang salubungin ang iyong Panginoon doon sa kaulapan. And we will be together with Jesus forever and ever. And then, kapag tinangay na niya ang church, ikaw at ako, kapag tayo ay kinuha na niya before the Third World War happened, then, ang lahat ng maiiwan dito, believers man o hindi, yun po yung aanihin ng Diyos. Payag ka ba na makaranas ka ng anihan? No. I don't want the harvest. I want the rapture. Amen? Sapagkat ang rapture, napakasarap na experience. Hindi ka makaranas ng kapighatian, hindi ka makaranas ng kung anumang kapaitan, subalit ang harvest, mararanasan natin ang kapighatian, mararanasan natin ang kapaitan. So much trouble because the harvest is the end of the world. Amen? The harvest is the end of the world. The angels are the reapers. Now, lastly, brothers and sisters in the Lord, the conclusion of the message today. What is the conclusion of the message today? Hallelujah, glory to God. Revelation chapter 16, verse 15, ulitin ko lang po. Behold, I am coming quickly as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see your shame. Ingatan mo ang inyong bagong buhay. Ingatan ninyo ang kasuotan natin. Ingatan mo na huwag madumihan ito, sapagkat kung magkaganon, you shall be left behind in this world, and you shall experience the greatest tribulation of all the time. Kaya ingatan mo kapatid, ingatan ninyo, mga kabataan, ingatan ninyo ang kaligtasang binigay sa atin ng Panginoon. And then another conclusion of this message, Revelation chapter 22, He said to me, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. Now is the time is at hand. Darating na, nakikita na natin. Sinong hindi nakakita ng digmaan ngayon? Alam niyo po yung digmaan, nung unang digmaang pandaigdig, hindi nakikita ng mata ng tao. Ang nakakita doon, yung mga sundalo, yung actual na nandoon sa digmaan. Pero yung mga taga-ibang bansa na malalayo sa digmaan, hindi nila nakita. Maging yung Second World War, walang nakakakita doon ng mga malalayong lugar na hindi kasama sa digmaan. Kung sino lang yung na-involve sa Second World War, at ang mga sophisticated na rin yung mga armas noon, may rin mga automatic, pero hindi pa ganito.
Pero ngayon, yung Third World War, kitang-kita nating lahat. Kitang-kita mo yung pag-ulan ng mga missile, di ba? Ikaw kaya ang nandoon. Buti tayo ngayon, hindi pa tayo naabot. Pero kapag nag-declare na ng Third World War, makikita natin dito sa ating mga kaulapan. Kung magpapadala ng missile ang China laban sa Amerika, dadaan dito lahat yan. At kung bubunbahin din tayo kasi kakampi tayo ng Amerika, anong panlaban natin? Yung ating kwitis? Oh. Bibili tayo, yung binibili natin ng mga paputok sa Bulacan. Yan, yung mga fireworks, yung mga kwitis, mga ang tawag doon? Sinturon ni Judas. Kung wala talaga tayong panlaban, so just prepare. But Third World War is just now begin. Nagsimula na siya, pero pwede pa itong mahinto at hindi siya matuloy sa Third World War. Pero kung mahinto man, just prepare yourselves to go with Jesus. Amen? There's nothing to be afraid. Just prepare your heart. Just prepare, just prepare, just prepare. Glory to God. Revelation 21, then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. And he said to me, for these words are true. Hallelujah. Believe, for the words are true and faithful. Itong mga salitang ating napapakinggan ay totoo at magaganap. Totoo at magaganap. The rapture is real. Ang pagdagit ng Diyos sa kanyang mga anak, totoo at hindi ito mapapasubalian. Just prepare your heart. Ang tanong natin, are you ready to go with Jesus? Let us all stand. Ang tanong, Panginoon, ng Espiritu Santo sa aming lahat, handang-handa na ba kami? Kung ano man dakilang Diyos ang mangyayari at magaganap ngayon sa panahon na ito. Kung ano man, Panginoon God, ang kahantungan ng digmaan na ito, O Diyos. Remember us. We believe in your word.